Ang Batas Hair Hose Cutting ay isang mahalagang batas na ipinasa ng Kongreso ng Estados Unidos noong taong 1933 na may layuning bigyan ng Pilipinas ng kalayaan mula sa Amerika. Matapos ang 10 taon na panahon ng transisyon, mahahalagang nilalaman ng batas, kalayaan ng Pilipinas. Ipinangako na pagkaraan ng 10 taon, magiging malaya at ganap na republika na ang Pilipinas. Commonwealth o Commonwealth Government. Bago maging ganap na malaya, magkakaroon muna ng pamahalaang pansamantalang tinatawag na Commonwealth na magsisilbing paghahanda ng mga Pilipino sa sariling pamamahala, base militar ng Amerika. Nakasaad na kahit maging malaya na ang Pilipinas, mag-iiwan pa rin ang Amerika ng mga base militar at pantalan dito. Taripa at kalakalan. Magkakaroon ng unti-unting pagbabago sa kalakalan ng Pilipinas at Amerika hanggang sa tuluyang maging malaya ang ekonomiya, karapatan ng Amerika. Nanatili ang kapangyarihan ng Amerika sa ilang usapin gaya ng depensa at ugnayang panlabas habang nasa yugto pa ng transisyon. Tinanggap ng mga Pilipinong lider tulad ni Manuel Rojas at iba pang miyembro ng Partido Nasyonalista na pro-independence dahil nakikita nila itong hakbang tungo sa kalayaan. Tinuligsa ni Manuel L. Quezon at ng kanyang pangkat dahil sa probisyong pinapayagan ang pananatili ng mga base militar ng Amerika. Para kay Quezon, ito ay tila hindi tunay na kalayaan. Ang Hair Hose Cutting Act, ang unang batas na malinaw na nagtakda ng petsa ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Amerika. Bagamat hindi tinanggap ng lahat, ito ang nagbukas ng pinto sa susunod na batas na Tydings-McDuffie Act of 1934 na halos kapareho, ngunit mas tinanggap ng mga Pilipino. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalilimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you!